Hello guys! Hello Capricorn! Welcome dito sa aking channel. Kapalaran 888, welcome. Alamin natin kung anong messages. Vibration, gabay energy para sa lahat ng Capricorn. This is general reading. Pwede kang makaresonate. Gamitin mo ang iyong intuition sa panunod. Okay, Capricorn. Tingnan natin Capricorn kung anong message na para sa'yo. And since this is general reading, gamitin natin ang ating intuition sa panunood. Okay, first two cards tayo Capricorn. Listen and positive change. Okay, so for the first two cards, sinasabi ng baraha sa atin na makinig tayo sa sinasabi ng ating intuition. Makinig tayo sa sinasabi ng ating katawan. Makinig tayo sa kung ano yung tinitibok ng ating puso. Okay, listen. Napaka-importante yung pakikinig kasi pag tayo ay nakikinig, marami tayong nalalaman. Pero kung hindi tayo nakikinig, magsasalita lang tayo, wala tayong mararamdaman, wala tayong makikita na pagkakamali. Parang ganun. So, this card is napaka-importante to sa inyo, Capricorn, lalo na sa panahon ngayon. This is last 2 weeks of May 2025. Kailangan mong pakinggan kung ano yung talagang gustong mong mangyari sa buhay mo. And positive change, this card ay nagsasabi na maraming magbabago, maraming positibong magbabago sa buhay mo, Capricorn. And this card, sinasabi sa'yo na napaka-importante na maging positibo yung mindset natin. Napaka-importante na maging positibo yung outlook natin sa buhay. Kasi pag positive yung outlook natin sa buhay, lahat din positive yung pumapasok at 'di ba dumarating sa atin. Pero pag negative ka, negative din yung energy na pwedeng pumasok at dumating sa iyo. Okay, so second deck na tayo. Tingnan natin. Kumuha lang tayo dito ng isang baraha. Okay, yin and yang. Kung makikita mo dito, merong yin and yang. Number 4, stability and balance. So, yun. So, for the last 2 weeks of May 2025, sinasabi ng baraha na maraming posibleng magbabago sa buhay mo. This is the start of positive change. So, makukuha mo yung balanse, makukuha mo yung harmony, makukuha mo yung transformation and change. And sinasabi ng baraha sa'yo dito na yung mga unstable sa buhay mo, like for example, mindset, yung pagdedesisyon na masyado tayong aggressive, ay posibleng maging stable siya sa last 2 weeks of May. Okay, thank you. Okay. The Tower, 3 of Pentacles, and then Ace of Swords. Okay. So, this first 3 cards sa third deck natin, sinasabi sa'yo dito na meron sa inyo dito, Capricorn, na nakaranas kayo ng Tower moment. Yung Tower moment, guys, yan yung panahon na sobrang, kumbaga, nawasak yung pangarap mo, nawasak yung relationship mo, yung foundation mo. Maybe yung iba nawala ng trabaho, nawala ng negosyo, nawala ng source of motivation. Depende sa kung ano yung tower moment na or foundation na kumbaga bumagsak sa'yo. Imagine mo yung torre, di ba? Yung tower, yung building na bumagsak, parang ganun. So, ang pakiramdam dyan is parang pinagbagsakan ng langit at lupa. 'Di ba? So, pero sinasabi ng baraha sa'yo na yung mga panahon na yon na bumagsak ka sa buhay, maybe may negosyo ka, nalugi ka,
nawalan ng bahay, nawalan ng source of income. Maraming mga tao na nilapitan mo pero wala na tumulong sa'yo, parang ganon. But this Three of Pentacles and Ace of Swords, sinasabi ng baraha dito, Capricorn, na for the next 2 weeks, 'di ba? Yung last 2 weeks yan ng May, makakatanggap ka ng isang balita. This is good news. This is clarification. It's either contract signing, exciting siya. It's either contract signing para sa negosyo. It's either contract signing para sa bago mong trabaho. This Three of Pentacles is all about collaboration and partnership. So, maybe may mga investment na posibleng permahan. Kung ikaw ay business person, merong mga business openings or business completion na posibleng mangyari. Okay, Four of Wands, Page of Swords, Two of Wands, Five of Cups, and last card natin guys ay Death card. Yun. So, unahin mo dito yung Four of Wands. Sinasabi ng Four of Wands na to na yun na nga, yin and yang, stability and balance. Kung yung foundation na nasira sa'yo, so it's all about family, yung nagkawasak-wasak, nagkawatak-watak kayong pamilya, nag-away-away, hindi magkasundo. Pwede ditong magkasundo-sundo kayo by the end of the month of May. Merong mag-asawa, magkarelasyon, boyfriend, girlfriend, live-in partner na hindi magkasundo sila kasi iba yung pumapasok sa isip nila. So, dito pwedeng yun, makuha nyo yung point of view ng bawat isa and maintindihan kung ano yung mga dapat na pagkasunduan. Merong wedding anniversary, wedding, renewal of vows, merong, yun nga, stability and balance dito sa nawasak na tower. Next card is Page of Swords and Two of Wands. So, in the near future daw, Capricorn, so maybe next year or next months, maraming mangyayari sa'yo na possible na like ngayon, siguro ngayon wala kang choice and option, but for the next few months, sinasabi sa'yo ng barahan na magkakaroon ka ng several choices and options. So, hindi ka dapat nag-aalala. So, yung mga Five of Cups mo, yung mga emotion na negative, yung mga mindset na negative, yung mga bagay-bagay na alam mo na hindi mo na kailangan, yung mga bagay na pumipigil sa'yo, nag-hold back sa'yo sa mga purpose mo, sinasabi ng Death card dito na kailangan mo na daw natapusin. And the Hangman, sinasabi ng baraha sa'yo na lahat ng mga hindi natuloy ay posibleng matutuloy na. Okay? Thank you guys for watching. Bye!